Sa pagitan ng mga puno, mga 10 metro mula sa amin, may nakatayo. Tao, babae, matanda, hindi gumagalaw. Nakatingin sa amin. Naniniwala ba kayo sa mga kwentong probinsya? Laking lungsod ako. Para sa akin ang mga kwento tungkol sa mga engkanto, sa mga nawawala sa gubat, sa mga bagay na hindi mo naman nakikita, katuwaan lang iyon. Pampalipas oras lang ng mga matatanda. Wala akong pakialam. Hanggang sa kami ang makaranas. Nawala kami sa bundok ng Banahaw. 4 kami. Si Renz, si Marco, si Aya, at ako. College friends. Long weekend noon, kaya nagdesisyon kaming mag-camping. Si Renz ang nag-imbita. Sabi niya, alam niya ang lugar. Nakapunta na raw siya noon kasama ang pamilya niya. Madali lang, sabi niya, habang nagpapak kami ng gamit. May trail na. 3 oras lang paakyat, may campsite sa itaas. Maganda ang view. Walang tumanggi sa amin. Excited pa kami lahat. Umalis kami ng maaga. 7:00 ng umaga. Maliwanag pa, malamig, at masarap ang simoy ng hangin. Yung uri ng umaga na hindi mo aakalain na walang masamang mangyayari. Normal ang unang 2 oras. Maingay kami. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, kumakain ng habang naglalakad. Buhay pa ang signal ng cellphone, kaya may nagpo-post pa ng Instagram stories. Maliwanag ang daan, masinag na ang araw. Pero mga 9:00, nag-iba ang pakiramdam. Hindi ko ito maisip noon kung paano ipaliwanag. Parang lumawak ang katahimikan. Dati, maririnig mo pa ang mga ibon. Maririnig mo ang hangin sa mga dahon. Pero biglang, tahimik. Hindi sobrang tahimik. May naririnig ka pa rin. Yung ingay ng aming mga paa, yung paghinga namin. Pero wala nang ibang tunog mula sa gubat. Tahimik ha, sabi ni Aya. Tanghali na siguro, natutulog na mga hayop, sabi ni Marco. Tumawa kami, pero hindi ito parang tunay na tawa. 10:00 nang mapansin ni Renz na mali na ang daan. Hintay muna, sabi niya. Huminto siya, tumingin sa paligid, tumingin sa mapa sa kanyang cellphone. Teka, hindi ito yung tama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Dapat may ilog tayo sa kaliwa natin ngayon. Pero wala. Tumingin kaming lahat sa kaliwa. Kagubatan lang. Matataas na puno. Makapal na mga halaman. Dilim sa pagitan ng mga puno. Baka hindi mo lang nakikita, sabi ni Marco. Hindi. Dapat maririnig na natin ang tubig. Malapit dapat yun dito. Nagtinginan kami. Babalik tayo? Sabi ni Aya. Mabilis. Parang desidido na siya bago pa man niya matapos ang pangungusap. Oo, tama. Babalik na lang tayo. Sang-ayon si Renz. Bumalik kami. Sinimulan naming lakarin ang pabalik na daan. Doon nagsimula ang problema. 30 minuto kaming naglakad pabalik. Dapat nasa ibaba na kami. Dapat nakikita na namin ang simula ng trail, yung maliit na tanda ng parke. Yung parking area kung saan naiwan namin ang sasakyan. Pero wala. Renz, sabi ko nang dahan-dahan. Gaano katagal yung paakyat natin kanina? 2 oras. 30 minuto na tayong pababa. Mabilis pa tayo kaysa paakyat. Saan na ang parking? Walang sumagot. Nagpatuloy pa kami 10 minuto. 20 minuto. Pareho pa rin ang tanawin. Mga puno, mga halaman. Yung parehong liko ng daan. Parang umuusad kami pero hindi naman tumatawid ng bagong lugar. Parang paulit-ulit kaming dumadaan sa iisang bahagi ng kagubatan. Paikot tayo, bulong ni Aya. Nagpahinga kami sa isang malapad na bato sa tabi ng daan. Hinayaan naming mapahinga ang lahat. Kinuha ni Marco ang tubig. Kumain si Aya ng tinapay ng tahimik. Ako, tumingin ako sa paligid at nakita ko ito. Sa pagitan ng mga puno, mga 10 metro mula sa amin, may nakatayo. Tao, babae, matanda, nakasuot ng damit na halos kapareho ng kulay ng mga dahon. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Nakatingin sa amin. Uy, sabi ko ng mahina. May tao doon. Lumingon ng 3. Saan? Tanong ni Renz. Itinuro ko. Wala naman, sabi ni Marco. Nandoon siya, nakita ko. Nakatayo lang, nakatingin sa atin.
Matagal na katahimikan. Siguro may ibang trekker, sabi ni Renz. Pero parang hindi siya sigurado sa sagot niya. Parang sinasabi niya ito para sa sarili niya, hindi para sa amin. Nagpatuloy kami. Wala na kaming pagpipilian, pababa pa rin ang direksyon ng daan. Mga 1 oras na ang nakalipas. Tapos napansin ni Aya, yung bato. Yung malapad na batong pinagpahingahan namin kanina. Nandoon pa rin, sa harap namin. Hindi pwedeng. Nagsimula siyang magsalita, tapos tumigil. Oo, paikot talaga kami. Paulit-ulit na dumadaan sa iisang lugar nang hindi namin nalalaman. Umupo si Aya. Nagsimulang umiyak ng walang ingay, wala kaming nasabi. Lumubog ang araw nang hindi namin inaasahan. Alam kong kakarampot na ang ilaw. Maliwanag pa lang kanina. Pero bigla na lang, nag-iiba na ang kulay ng langit sa pagitan ng mga puno. Orange, pula, tapos kulay abo. Naglagay kami ng flashlight. Umupo sa paligid ng maliit na ilaw na iyon. May signal ka pa ba? Tanong ko kay Renz. Wala. Wala kaming signal. Wala kaming tent. 1 araw lang sana kami. Wala kaming sapat na pagkain. Tahimik nung kaming 4. Tapos, narinig ko ulit ang katahimikan ng kagubatan. Yung uri ng katahimikan na parang hindi likas. Parang pinipigilan ang lahat ng tunog. At sa gabi, sa pagitan ng mga puno, nakita ko ulit ang babae. Nakatayo sa parehong distansya, 10 metro. Nakatingin sa amin. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagsabi sa mga kasama ko. Pero alam ko, sigurado ako, na ang babae ay nakatingin sa isa sa amin ng espesipiko. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung paano namin nalabasan ng gubat. Naalala ko na lang nakatulog kami sa bato. Naalala ko ang malamig na hangin at ang dilim. Tapos, umaga na at ang daan pabalik ay nasa harap na namin. Malinaw, tulad ng bago kami umakyat. Nakarating kami sa parking area ng 7:00 ng umaga. Naiyak si Aya nang makita ang sasakyan. Niyakap namin ang isa't isa. Wala kaming napag-usapan sa biyahe pa uwi. Walang kibo kahit sino. Pero bago humiwalay si Renz, bago pa man siya bumaba ng sasakyan, lumingon siya sa akin. Yung babae, sabi niya ng mahina. Nakita mo rin, di ba? Hindi na ako sumagot. Bumaba na siya. 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi na ako nagsasabi sa mga tao. Alam nilang maayos na ako. Nakakatulog na raw ako, kumakain, normal na. Pero bawat gabi, bago ako makatulog, may naririnig akong tunog sa labas ng aking bintana. Marahang kalampag ng dahon. Parang may naghihintay at hindi ako nagbubukas ng kurtina. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.